Kasi may binasa ko kaninang news item, 'di ba, na bumaba yung pork production. Uy. Dahil may malakas daw ang demand, tapos meron pa tayong ASF. Meron na namang dumarami na naman yata ASF natin. Hindi pa ata natapos-tapos yan, ano? Hindi pa Wala pa kasing natapos, bakuna rin, dumadami. eh. Kaya nga, Oo, 'di ba? Parang ano ba? Tagal-tagal na nating problema eh. Mababawasan ba ang bibili nating barbecue ngayon? Kasi short sa supply. Short Hindi yung ba? baka magmahal. Tsaka magmahal. Yun lang. Sige, Game. usapin natin ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines, si Ginoong Eric Harina. Ngayong umaga sa Double Wang sa Double B. Sir Eric, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wang sa Double B. Magandang umaga po. Radyo na, TV pa. Good morning. Magandang umaga po, Sir Fernan. Magandang umaga po, ma'am. Sandali, si Double Wang po kami. Double si Wang? Wang. Wang at Wang. Magandang What's umaga. it today? Magandang umaga, Sir Eric. Malamdanin yata ako. Sir Eric, ano po talaga ang lagay ng supply ng baboy natin? Kasi may mga ulat, mismong PSA na po ang nagsabi, bumaba daw po ang pork production. Totoo po ba yun sa ground? Actually po, naging mababa yung production o humina yung production dahil nga sa continuous sakit ng ASF. At saka hanggang ngayon, wala pa itong aprobadong bakuna. So yun po yung hinihintay natin na ma-approve yung bakuna. Tayo naman sa mga farmers, kailangan natin ng effective at guaranteed na bakuna. So, at saka itong tag-ulan, no? Basta tag-ulan na, diyan lumilitaw yung mga sakit, no? So, hindi lang yung ASF at saka ibang related diseases sa baboy. Kaya umihina yung production. Last year nasa just year 2024 yung baboy natin nasa 8.7 million. Ngayon nasa 8.8 million, barely 100,000 po itong nag-increase. So, mahina yung produksyon. Sir Eric, yung sinasabi niyong production naman, hindi naman ibig sabihin maraming mga nagsimatay na baboy ngayon? Hindi naman, kaya lang basta July to August, expected po yun panahon ng sakit dahil sa tagulan. So marami po namamatay na baboy, yung iba hindi muna nagpapaten ng baboy during that time, no? Kasi alam nila matumal yung baboy during July and August. Wala bang proteksyon sa mga yan? Pag tagulan, di ba pwede bigyan ng mga bitamina? Ano bang pwede pa? O kaya baka apektado rin sila ng baha dahil apektado ng flood control? Nababaha yung mga kung saan sila yung mga nag-aalaga sa kanila. Yung importante yung bakuna. Oo. Yung bakuna para labanan yung ASF, no? Para pagdating ng tagulan, protektado yung mga baboy natin. Oo. Sir, ganito, bare months na Isang linggo na lang po at September na. So, naturalmente, tataas yung demand. Tapos, kung mahina ang production, ang natural na magiging backup. Resulta ay pagtaas ng presyo. Ina-expect ba natin na mamamroblema yung mga kababayan natin sa presyo ng baboy? Actually po, no, yung sitwasyon ngayon, mababa yung farm gate price dahil nga matumal, may baboy tayo. Ang problema is yung imported nagiging competitive na. Yung mamimili natin, bumibili na ng imported kasi yung presyo na imported sa merkado ngayon nasa 240 to 50 to 300 pesos po. Maximum yung 300. 300. Imported Kaya yan. natututo na sila bumili ng imported. Yung local? Yung local naman, napansin namin na matumal dahil mahal. Dahil nga mas mura yung imported ngayon. Magkano po ang presyo ng local? Yung local, nakikita natin ngayon nasa 330 to 380 depende kung anong cut, no, sa mga pork retailers natin.
Pero yung pagtataka namin, kahit mababa yung farm gate price, nasa 190 na lang, no, to 200 yung farm gate price, mataas pa rin yung retail price ng karne. Bakit po? 380 Ibig sabihin nun, basta paglabas na ng baboy sa farm, no, wala na po kaming control kung magkano ibebenta nila sa retail. Okay, ganito Sir Eric, sa bigas daw, pag halimbawa ang farm gate price ay 18 pesos per kilo. Pag dumating yan ng palengke, nagiging doble ang presyo. Yun daw ang rule of thumb dyan eh. Sa pork ba, sa karning baboy ba, ganun din? O magkano ang patong? Dapat yung regular na patong pag dumating po ng palengke from the farm gate price? From farm gate price, let's say nasa 190 or let's say sa 200, no? Sa kikita yung biyahero ng 50-60 pesos. So, nasa 260. 260. Kikita yung retailer another 50 to 60 pesos. Nasa 320 lang yung karne. Dapat nasa 320 to 350. Pero nakikita natin ngayon, 380. hindi nga nangyayari yun. 380. Bakit kaya umabot ng 380? Ano pang dagdag ho doon? So, ibig sabihin, meron talaga nagpa-profiteering, ganun ba? Meron rin talaga price manipulation, yung ganon. Paano natin maaampat yun? Paano natin mariresolve yun? Kasi kawawa yung mga mamimili. Walang ibang option eh. Kundi mag-imported, hindi naman fresh yun. Totoo yun. Actually, walang choice yung mamimili. So, bumili ng mura kahit hindi naman fresh. So, yung kwan dyan is dapat streamline or i-control yung chain from sa farm gate hanggang sa retailer. Alisin yung middleman, mga ganon. O kaya pwede bang ibalik yung, kasi ang meron, di ba, meron tayong MSRP, maximum suggested retail price, pero ito ay sa mga imported lang. Sa lokal, yung mga producer dito, dapat bang maglagay ng ganon, hanggang dito lang dapat ang presyuhan ng kada kilo ng karneng baboy? Ginagawa naman yan sa rice at saka sa karne last time. Pero hindi naman sinusunod eh. Sa farm gate price naman, ginawa ng MSRP, 92% comply po yung mga producer. Pero sa retail, nahihirapan sila mag-comply. So dapat sa retail meron ganon. Dapat hanggang dito lang ang presyo nyo. Kasi hanggang 350 lang dapat, di ba? Dapat ba mag-MSRP tayo sa local katulad doon sa imported? Kahit mayroon MSRP, hindi naman nasusunod po eh. So useless din. Useless rin. Hindi, kung masusunod yan, pag hindi kayo sumunod, may parusa kayo. Okay lang, suggested eh. Suggested retail price. Pero pwede ba yung sinasabi ni Weng, pag talagang hindi ka sumunod, tinakda ng gobyerno yung MSRP, baka dapat maghagupit tayo para masunod? Dapat nga sana. Mababa kasi mababa yung presyo. Pero hindi nga nasusunod. Yung December months na, no? Of course, tataas na ulit ng kwan yan. Mamimili ng local. So expected tataas na rin po yung farm gate price. Pero hindi naman masyadong mataas. Mga magkano we're expecting na tataas yan hanggang 230 lang po yung farm gate price. Naku, magkano yun? 190 to 230. Papatungan mo ng 120 para doon sa biyahero at saka sa retail. Lalong tataas. Nasa 350. Nasa 350 pa rin yung karning baboy. If 230 yung farm gate price. Pero hindi na po yan papalo doon sa katulad ng dating nasa 450, 480 per kilo? Dapat nga ganun eh. Pero hindi natin makontrol yung retail. Yung retail talaga, wala kang kwan doon. Sasabihin nila, paano kami kikita? Paano yung bambayan namin sa renta dito? So kung halimbawa, may sinasabi niyo Sir Eric, kung halimbawa mayroon namang magpresyo ng 450 to 480 per kilo, depende sa parte ng baboy, wala tayong magiging control doon, wala magiging say ang gobyerno kasi wala namang MSRP. Actually, kawawa talaga yung mga farmers. Kasi iniiwasan namin na tumaas talaga yung retail price na wherein wala namang kaming control. Kasi kung tataas yung retail price, ibababa ng taripa or i-increase yung MAB. So mag-i-import na naman ng murang karne. Ang masama dyan,
is yung mga mamimili is magiging dependent na sa imported. At saka kung yung Pilipinas magiging dependent sa imported, wala na tayong local production, hihina, mamamatay yung industriya natin. So, yun yung masama. Dapat we should secure locally, no? We should dapat pag local yun lang ang talagang problema, dapat mas mura. Oo, Local dapat lang. sana. So problema nyo yung production ngayon limitado. Ano bang balita sa inyo? Panghuli lang ang balita sa bakuna. Ano bang sabi ng nasa BAI na ba yon? Bureau of Animal Industry na? O FDA pa rin. O FDA pa? Yeah. Actually, tinatrabaho, may dalawang klaseng bakuna yun. Hindi ko pa ano, but we are waiting for the results. Depende lang yan sa pag-approve ng gobyerno, ng DA at saka ng FDA. Sana nga tingnan, masuri ng mabuti na para epektibo yung bakuna na i-approve nila. Okay. Pero ang tagal na, no po? Ang tagal na, hindi pa ma-decide. So dalawa pinagpipilian, dalawang klase ng bakuna. So as of now, parang dalawang klaseng bakuna yun. So hopefully effective, no? And ito rin yung rason na bakit mabagal yung repopulation program kasi nga dahil wala pa po tayong bakuna. Okay, sige. Alright, Sir Eric, maraming salamat sa oras mo ngayong umaga. Salamat Maraming sa magang salamat gising. po. Thank you very much, Weng. Thank you. Thank you, sir. Yan. Nakausap natin, Presidente ho ng Pork Producers Federation of the Philippines. Pag panahon ng Bear Months, asahan daw, baka tumaas konti ha.